Another chikahan naman tayo dito sa Talk to Tatong, and I'm so excited kasi kaibigan tong guest natin ngayon. Napakaganda niya. Oh my God. Nakaka-insecure talaga, in fairness. Pero eto, I have no choice but to try to shine myself. Eto siya. She's not just your ordinary nanay. She's your modern nanay, of course. Miss Con Cruz. Mommy Con, welcome! Hi, Chef! Diba? Diba? Ang lande. Kamusta? You're so blooming. Blooming ka pa rin, diba? After mga anak. Ito lang, napaka-interesting kasi na pag-usapan natin yung modern nanay, diba? Of course, everybody's moving to the new age. How do you define ano yung modern nanay? Modern nanay, nabili ko siya sa online shopping kasi not to cart, check out yan. Charot. Hindi, modern nanay, unang-una. Modern nanay. Hindi mo kang nanay at all. Yun. Diba? So, ako gusto kong ipalaganap, Nax, na kahit nanay na tayo, kailangan meron kang time mag-ayos sa sarili mo. Kasi di ba kapag maganda ka, kapag maayos ang pananamit mo, happy ka, yung parang yung inner mo, mas magagampanan mo yung responsibilidad sa family mo. Kasi masaya ka eh. So, meron kang time for yourself na ayusin yung pagiging nanay mo sa look. Ganun ka ba talaga even before na medyo alagang-alaga sa sarili? Or medyo mas ngayon lang siya na medyo you're in the public eye? Hindi. Ganun pa din ako before. Talagang maalaga ako. So, medyo talagang it's really in kasi your nakaka-happy kapag nakikita mo marap pa sa salamin na maayos ka. So, how do you balance? Kasi alam ko naman na aside from, di ba, yung being a nanay is already a handful, di ba? Tsaka hindi lang isa yung baby mo, marami kang mga... Marami. May panganay nga ako si Solet. Oh, exactly. Hello! Hello, Daddy Sol. Yan. Ito yung point. Paano mo nagagawa yung lahat ng mga responsibilidad mo, considering that being a mother is already something that really, so much weight of responsibility. Influencer ka pa. Time management. So, madalas, sambawa, sa isang araw, unang-una muna yung family ko. Kapag tapos ko ng gampanan lahat yan, or for example, busy yung buong araw ko sa family, hindi ako nagko-content. Pero kapag may sobrang time ako, it's time na para mag-content ako. So, laging sila muna yung number 1 sa schedule ko. Yung sobra na lang para dun sa pagko-content, pag-shoot, gano'n. Ito naman siya yung nasimula ka sa pagiging content creator nung pandemic halos, di ba? And one of the things na medyo sumikat sa yung mga twist on the pancit canton or yung instant noodles. Yun yung nauna before yung mga ref restocking. Before pumutok yung mga ref restocking ko, yung mga instant hack sa mga instant noodles. Kasi di ba pandemic? So yung mga tao, naghahanap sila ng mga luto, ilan yung mga ayuda, di ba? Ang daming mga instant noodles. Yung gusto nilang i-level up. Level up. Tsaka nakakasawa din kung yun lang yung kinakain mo. Yes, kaya tingin ko kaya siya nag-trending during that time, ng pandemic. Ang tanong ko ngayon, kumakain ka pa ba ng instant noodles ngayon? Actually, sometimes kapag nagka-crave, siyempre sino ba namang ayaw ng instant noodles? Pero sa diet ko kasi tinatanggal ko yung sodium. Kasi for me, kapag walang ganong sodium ang katawan, nakakabata. Secret ni modern nanay yan. Di ba, a lot of people, ang dami naman nagsimula ng mga content creators nung pandemic. Pero, what do you think is your secret na hanggang ngayon medyo lumilipad pa rin yung career, no? And yung mga followers mo, solid na solid sa'yo? Ano lang, ine-enjoy ko lang siya. Ginagawa ko yung mga bagay na kung saan ako mahilig. Kung mapapansin mo, hindi ako madalas nakikisabay sa mga trend. For example, kanina pag-usapan namin sa dressing room. May dressing room. Diba? Sa dressing room niya yung mga grilled balot. Napansin mo, hindi ako nakisakay doon. So, ine-enjoy ko kung ano yung mga bagay na kung saan ako mahilig. Yung mga bagay na may share ko sa followers ko na pwede nilang gawing inspo, pwede nilang sundan, ganyan. Kasi madalas ang goal ko to inspired, lalo na sa mga nanay. And I think also because talagang nanay ka, nakikita mo talaga yung mga daily problems and struggles na mga... Kasi pinagdaanan natin yun natin talaga. Natin. Yun. Eto, one of the most popular segments mo din yung pakatok-katok sa... Of course, yung ref na kinakatok.
Paano nagsimula yun? Wala lang, trip lang. Trip lang? Hindi. Bagong gawa kasi yung kitchen ko noon. So, syempre, pati ref bago, walang laman. Pero nakaplano na siya. Nasabi ko, magre-refrestocking ako. So, parang another content. Since mahilig din naman talaga akong mag-aayos ng bahay, mahilig ako mag-organize. Sabi ko, di ba pumunta ko sa bahay mo? So, grabe diba? ka. Oh my God, OC na OC. So sabi ko, why not? Hindi ko organize yung ref. So nagustuhan ng tao. So yun, tuloy-tuloy na another content yung pag-organize. Yung tanong ko talaga, kasi nakita ko mag-restock ka ng ref, ganun ba ka talaga katakaw yung mga tao sa'yo? Grabe ba? Parang namang tindahan, parang grocery. Malalaman nila sa Talk with Tatong. Yun nakalagay sa ref ko na, kasi marami akong ref sa bahay. 7, ganyan. So, yung ref na yon, yung kinakatok, usually para sa mga visitors lang yon. Saka staff. Kasi di ba kapag may mga visitors ka, gusto namin nabibigyan sila ng iba't ibang klaseng drinks, mga snacks. Pero sa mga anak ko, sobrang limited lang nang pwede nilang kunin doon. Kasi binabantayan ko rin yung sugar nila. Tapos, yung mga staff ko, pa nag-shoot kami, so doon ko na rin sila pinapakuha. Bakit 7 yung ref? Kasi 4 ang kitchen namin. Plus baking pa ni Marigold, 5, bongga. Grabe. As in, grabe talaga. Dadagdag ako pa nga na isa, nakukulangan ako siya. Wow. Pero, as in, parang, is it just a hobby o part din siya ng pagiging content creator? Hindi, kasi di ba yung bahay namin 4 na palapag. So sa baba, main kitchen. So since ginagamit din namin main kitchen sa shoot, plus ayoko magulo yung mga naka-organize ko na gamit sa main kitchen, naglagay kami ng dirty kitchen. Yung mga everyday na niluto doon lang. So meron kami sa 4th floor na, di ba, kitchen studio, yung napanik mo. So para hindi madumihan yung aking kitchen studio, parang preparation area, yung red kitchen na parang dirty kitchen din. So, naging 4 na siya. Tapos si Marigold gumagawa ng mga cakes, Goldie Bakes. Ayun, so naging 5. Yan ang story. Ako naman yung nakikita ko talaga, like, for example, sa akin, like, I run a household. Pero, nakikita ko talaga sa'yo na mas organized talaga yung patakbo mo ng the whole thing. Parang choreographed lahat, di ba, na kung kailangan. Kasi, mahirap kasi, like, for example, like, sa akin, puro na kami adult sa bahay. Pero sa inyo kasi may bata, iba-ibang yung age ng anak mo, iba-iba yung needs, and may bago ka pang baby. So how do you manage? Parang ilang katulong mo? Total ng kasambahay namin, 5. So yung 2 doon, yaya. Pero kahit 5 sila, bawa may free time ako. Ako yung nagluluto for my family kasi usually hanap nila yung luto ko. So luto na, pagkain na rin ng mga kasambahay yun. Eto naman, pag-usapan naman natin, eto, because you're very popular, kadikit na nun, parang twin na nun, ang mga bashers. How do you deal with bashers? Nako, yung mga bashers na yan. Unang-una, nag-start ako, nandun na sila di ba? Nandyan na sila, nambabas sa'yo, sinasabihan kanila ng mga masasakit na silita. Pero hindi ko pinapansin. Alam mo kasi, parang satisfying sa kanila yan kapag pinansin mo sila, number 1. Pangalawa, ginagamit yung bashers para kumita. Kasi more bashers, more kita yan. Kasi as long as nagko-comment sila sa video mo, syempre, nandun na rin yung pinapanood nila para maghahanap sila ng... Uy, paki-bash naman ako para yumaman din ako. Kasi diba, syempre, papanoorin nila yung video mo para maghanap sila ng ibabas sa'yo. So, doon pa lang, yung video mo na monetize, tumatakbo yung minute views niya, diba? So, yun, more money sa bashers. Tapos, sometimes, ginagamit yung bashers to promote. So, sabi nga ng followers ko, yan ang modern nanay mindset. Binabash siya, pero ginagamit niya yung basher niya, hindi sa negative way, sa positive way. So it's really ang mindset mo talaga that really sets you apart. Kasi like for example, pag Pinoy culture talaga, pag nanay, pag babae, pag, alam mo, dapat medyo ang dami nilang napapansin. Ikaw yung una mag-apologize, pakumaba and all that. Needed ba yun? Hindi ba kadikit yung parang pagiging independent? In a way, di ba? You're independent economically. You can stand on your own. You're able to do what you want. Hindi ba kadikit doon yung tingin ng tao na ay, nagiging mayabang? Kasi I think yun din yung challenge ng pagiging woman of power and influence is hindi nagmamatch sa Maria Clara image ng mga gusto ng Pilipino. Actually, ang daming ganyan.
mapapansin mo sa bawat content creators or influencers na yung mga dati nilang pina-follow na ganito, parang iba na. Iba na. So ako, natutuwa ako pag sa sinasabi ng followers ko, since day one na pinollow nila ako, ganun pa rin daw ako. Kasi low-key lang tayo. Siguro yung nakikita nila ng yung mga gamit ko sa kusina na magaganda, parang mararangya. Parang ginagawa lang siyang inspiration ng mga nanay na parang someday magkakaroon din sila ng ganito, ganyan. So yun talaga yung ginagawa mo ngayon, trying to inspire a lot of people. May masishare ka ba ng mga stories sa mga followers mo na medyo nagbago yung buhay or nagkaroon ng opportunity because sa panonood sa'yo? Oo, marami. Yung iba nga sabi nila, dahil doon sa kapapanood sa akin, napabili daw sila ng ref, kahit hindi ganong kaya ng budget. Ginagaya nila yung pag-organize ko sa kitchen. Yung iba, nakita nila yung kitchen nila, ito lang yung itsura ng kitchen. Nung nakita nilang nag-organize ako sa kitchen, kaya pa palang pagandahin yung kitchen nila. So parang nauso na rin sa mga mamis ngayon, yung mga nag-organize ng kitchen. I think that's very important. Ako sa tingin ko din naman kasi, it's not about the, mayaman or mahirap. Yung pag-organize kasi para siyang nagkakaroon ka ng quality of life. Di ba yung physicality, nakikita mo yung maayos yung palibot mo. Nagiging maayos din yung utak mo. Kasi sa kitchen mo ginagawa or niluluto, yung hinahain mo sa family mo So kapag maayos, maaliwalas yung kitchen mo, maaliwalas din yung mind mo, di ba? Ito yung napaka-interesting na question kasi obviously, medyo you live a very public life. Nakikita ng tao yung mga ginagawa mo sa bahay. Alam naman natin, sinabi mo naman ngayon na meron kang 5 kasambahay. Marunong ba magtrabaho sa bahay yung mga anak mo? Oo, tinuturuan ko sila. Before nung nagsisimula pa lang kami, pinapapunta ko sa palengke yan kapag wala kaming kasambahay. Si Marigold, si Mark. Yung the older ones. Oo, lahat sila tinuturuan ko. Marunong silang gumawa ng gawaing bahay. Para din sa sarili nila yan, kapag nagbumukod sila, at least meron silang alam. Ako gusto ko pag tinuturo ko sa kanila, yun na-enjoy nila. Tulad ni Mateo, tinuturuan ko siya maglaba-laba. So, na-enjoy ng bata. Nakita ko yung mga... Hindi ko pinipilit yung bata. Kailangan yung may-enjoy ng kids. Then, paano ba, nag-change ba yung motherhood style mo since your first child? Sa ngayon, nag-iba ba yung... Yes, nagbabago kasi dahil gawa nung modern na panahon natin. So, maraming mga learning na natututunan na na-apply ko naman sa anak ko. Mas strict ka dati or mas... Ganun pa din. Ganun pa din, may mga new learning lang na ina-apply ko kay Miyu. For example, dati kasi hindi ko alam i-introduce sa... for example, si Tayo ng baby siya. Gising siya pag madaling araw. Hindi ko kasi in-introduce sa anak ko yung daytime, saka nighttime. Sa bata pala, sa sanggol, kailangan i-introduce mo pa lang yan pagkalabas pa lang. So, for example, paano i-introduce yung nighttime? Dapat kapag 6 p.m. pa lang, lampshade na lang nakabukas, yellow or orange light, para alam niya na gabi, kailangan matulog siya. So kapag 6 a.m., puti na yung ilaw. So para ma-determine niya na, umaga, kailangan gising ako. Kaya hindi rin ako nahirapan kay Mio ngayon, walang puyatan, kasi tuloy-tuloy yung tulog niya sa gabi. Really? That's very so may mga ganun na new learning na pwedeng pala sa sanggol ngayon na hindi natin alam before. So ano pa yung mga tips mo ma-share mo sa mga... I'm sure marami sa atin mga viewers, mga medyo buntis, or medyo kakakanak lang, or medyo may planong mag-asawa. Ano yung mga tips mo to become effective as a mother or as a parent to... Kasi kung may modern nanay, may modern na bata din, modern din yung pamilya nila. Number 1 tip sa mga nanay, huwag sila magpa-pressure. Yung experience mo, yan yung masuhubog sa'yo bilang maging magaling na nanay. So, hindi yung parang pinipressure mo, kailangan, ito, ganito, dapat, ganito, ganyan. So, yun, experience. Pangalawa, yung napag-usapan natin kanina, time management. Kasi, di ba, hindi naman lahat isa lang anak. 2, 3, 4, 5, or more pa. Time management. Number 3, bonding with the family. So, pinaka-importante yun. Kasi, di ba, ang daming busy sa work. Nakakalimutan na nila makapag-bonding sa kanilang mga anak. Paano ba kayo mag-bonding? Lagi bang food? Food, movies, lumalabas. So, simple lang yung happiness ng family namin. Hindi masyadong magara, pero something where yung mga anak ko, hindi sila maluho, sa totoo lang. At nakikita ko naman sa post mo na ikaw nag-aaral ka din. Siyempre, kailangan, di ba? At siya classmate niya si Joshua Garcia.
Oo, di ba? May picture na, sabi ko, pwede ko mag-enroll na lang din ng culinary. Di ba? Pinaghiwa ko lang naman ng bawang si Joshua Garcia. Hindi kasi di ba, kapag nanay ka, hindi pwedeng nanay ka lang. Kailangan meron kang mga talent or mga gusto mo sa buhay na nile-level up mo, na magpapasaya sa'yo. Anong natutunan mo doon? Very interesting kasi di ba Marami. kasi marunong ka magluto naman talaga Oh eh. yes, lahat naman alam ko. Kaya lang kasi, kailangan mo mag-aral, kailangan mong i-level up yung knowledge mo, di ba? Para na rin sa sarili mo yon. Ano pa, nakaka-relax din kasi pag parang nagbabalik aral ka, yung parang hindi na lang lagi nasa bahay ka, hindi na lang lagi anak minasikaso mo. Kung may free time ka, tulad ako, ang klase ko, Saturday or Sunday lang. Tinatapat ko talaga ng weekends kasi yung weekdays ko nakalaan sa family ko, sa kids ko, lalo na may pasok sila. So parang nakaka-ano rin siya ng kalooban mo. Parang confidence. Yung confident mo, parang mas buhay ka, na hindi ka lang nanay, meron ka pa palang ile-level up. Ano pang yung mga plano mo ngayon na medyo, parang nakikita ko, todo-todo ka ngayon sa iyong career. May What paghahanda. is to be expected from the modern nanay? Paano mo nahulaan? Eh, ramdam ko, di ba? May pagka-kuan tayo. Madam Auring. So, ito na. Yan. Modern Nanay 2.0. Abangan nyo yan. Kaya wow. napapansin nyo si Modern Nanay. Grabe. Ibang Modern Nanay ang nakikita nyo sa mga content. Grabe. Pero hindi mo na natin i-reveal yan kasi bakunahan tayo. May mga gaya-gaya sa paligid. Gagayahin ko nga. Oo, di ba? Hindi, abangan nyo yan. Ang pasabog ni Modern Nanay. Napaka-exciting talaga, no? Pero, alam mo, I think life is really like that na parang you always try to move up, di ba? Ito naman siya, medyo, natatakot ako dito. Kasi part talaga ng show namin, ang tinatawag namin na Turning Tables. Ang dami kong tinatanong sa'yo. So, ngayon naman, ikaw daw yung magtatanong sa akin. At isa lang na tanong, ha? Ready ka na ba? Kakatakot ba yan? Parang, Okay. Sige. It's my time. Oh my God. Madali lang naman. Sige, okay, fine. Pinakamahirap na lutuin para sa'yo, meron ba? Ako meron naman, for example, hindi naman ako kasi pastry chef eh. Kaya kong gawin. Pero pag sinasabi mong lamination, mga gumagawa ng croissant talaga, di ba? Social, di ba? Di ba? Nagagawa ko naman, pero hindi ko siya ikakarir kasi parang nasi-stress lang ako. Kung hindi ka chef ngayon, ano ka? Marami akong pwedeng gawin eh. Akala ko talaga dati magiging architect ako or interior designer. Yun ang akala ko din. Gusto ko din dati maging filmmaker. So, pwede din naman. Pero gusto ko din sana maging writer. Writer naman din ako ngayon. So, parang ang dami kong pwedeng gawin. Pero eto tayo, naging kusinero. Pero connected naman sa pagiging chef mo. Connected. Saka sa mga restaurants mo, na-apply mo siya. Naisip ko nga talaga ngayon, yung lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, may reason para to be whoever you are right now. Kasi nagagawa ko yung mag-interior design sa mga restaurant, di ba? Yan. Describe simple sa pamamagitan ng gulay. Sibuyas. Bakit? Napaka-basic ng sibuyas, pero parang tayo lang, multi-layered. Marami siyang layers. At maraming pinagagamitan ng sibuyas. Of course. So, ibig sabihin simple, gamit na gamit. Gamit na gamit. Ay! Last pag. Sobrang nakakatuwa yung ating episode today. Marami akong natutunan. Very insightful kasi, alam mo, living the lives we live in these times, talagang kailangan magbago yung perspective natin. Kaya, thank you very much for sharing. Sobra akong nawindang dun sa yellow light at white light. Hindi pa ako naka-get over. Yung alam ko lang na light is yung yes! blinking! Thank you very much! Yes! Dapat mag-collab tayo ulit. Oo, nakaka-excite talaga yung collab nating dalawa. Yeah. Thank you so much for having me. Yeah. Love you! Love you too, pautang. Yan. Thank you! Never miss an episode of Talk to Tatu. Click the bell to get notified. Don't forget to subscribe to the Simple YouTube channel.